Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa sa lalong kadadakilan ng Diyos sa diwa nating pagsamba at sa pagtanggap natin ng mga biyayang inuukol sa matuwid nating pamumuhay. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maraming pagtutuwid ang ginagawa si Kristo sa buhay natin at hanggang ngayon natili pa rin buhay ang kanyang mga atas ng kabutihan kabanalan na kanyang may tinuturo upang siyang maging pamantayan at panuntunan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawing mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila ng tuntunin at aral ng Panginoon. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran.
May nakikita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil kayo'y lingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na para sa Panginoon kayo'y naglilingkod at hindi sa mga tao lamang, sapagkat alam ninyong gagantihin ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, alipin man o malaya. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan, sapagkat alam ninyong kayong parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at walang itinatangi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang, lahat mong nilikha ay pupurihit ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit na ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkalpuling. Ang poong Diyos ay tapat, pangako niya'y magaganap. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang nagpipiliit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinaranan ng puno ng sambahayan, magtiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami." Sasagutin niya kayo, "Hindi ko alam kung taga saan kayo." At sasabihin ninyo, "Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin." Sasabihin naman ng Panginoon, "Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta. At kayo namay ipinagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao bungat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag ng kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nauhuling mauuna at may nauunang mahuhuli." Hang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
detalye ang ating mabuting balita at talagang habang binabasa natin ang mabuting balita, nakakahilakbot, nakakilabot pala, ibig sabihin at talagang dapat tayo'y maghanda sa mga bagay na darating sa buhay natin at hindi natin alam kung kailan, pero ang mahalaga rito ay nasa panig tayo ng Diyos, nasa panig tayo ng kabutihan, kabanalan, nasa panig tayo ng maka-Diyos na pamumuhay kahit na anuman ang mangyari sa bandang huli, sabihin iyan ang wagi ng ating buhay. Ang ating Panginoon Kristo simula pa noong kanyang pagpapahayag tungkol sa pag-aari ng Diyos ay meron ng kaugnay ang napakagandang naiwan ni Juan Bautista sapagkat yun ang naging dala ni Juan Bautista noon, magsisi at magbagong buhay. At ito ang mga panukala na kanyang binigyan ng pagpapaliwanag, pagtuturo. Ano pat na nawala na si Juan Bautista, dumating si Kristo, ipinagpatuloy ni Kristo ang mga naiwang gawain ni Juan Bautista sapagkat ang kanya ring sinimulan ay tungkol sa kapatawaran sa mga kasalanan at pagbabagong buhay. Tingnan natin kung ano yung sunod-sunod ng pangyari sa inilala sa mabuting balita na mayroong kaugnayan dito pang sabihin, ito ang paghahari ng Diyos. Magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, magbagong buhay at bigyang daan ang paghahari ng Diyos sa inyong buhay at pamumuhay. Sa unang bahagi natin mabuting balita, sino po makapapasok at wala makapapasok sa makipot na pintuan? Patalingaga nga ito, di ba? Sapagkat na nung nang pahayag ng ating Panginoon Kristo ko sa mga pintuan na ganito, meron talagang pintuang makipot daanan o sang kalye na makipot ang daraan at hindi makapapasok ang lahat ng mga tao sapagkat ang mga tao may dala-dala silang mga bagahe, may dala-dala silang mga bag na ganyan at saka hindi sila makapapasok sa isang makipot na pintuan kapag sila ay nagdala-dala nila yan. Kaya itong imahe ng ganitong masikip na lugar sapagkat lalong sumisikip sapagkat may mga dala silang mga bagahe upang sabihin, ano ba ang dala-dala mo sa puso't kalooban na napakahirap kang pumasok sa makipot na pintuan at tatahak ka sa makipot na daan. Di ba? Meron ka bang punong-puno ba ang puso't kalooban mo ng sama ng kalooban? Punong-puno ba ang iyong kalooban ng paghihiganti sa mga taong nagkasala sa iyo? Ikaw ba ay punong-puno ng iyong makasariling buhay na talagang ang iniisip mo ang sarili mo at wala nang iba pa na nagiging mayabang ka, walang puwang ang kapwa mo upang sabihin ikaw ay nabubuhay para sa iyong sarili lamang? Ang mga bagay na mga bagahe natin ang nakapipinsala upang tayo ay makapasok sa paghahari ng Diyos. Ibig sabihin, magbagong buhay ka. Alisin mo yan sa puso't kalooban mo ang nakasagabal para makapasok ka sa makipot na pintuan at daan sapagkat ang mga bagay nito ay nakapipinsala sa iyong buhay. Nakawawalan ito ng magandang kinabukasan. Hindi ka makatatahak sa mabuting buhay. Kaya ang ating Panginoon Kristo ay nagbibigay halaga dito sapagkat meron siyang pinupuntirya sa kanyang kapanahunan. Nariyan ang mga eskriba, nariyan ang mga pariseyo, na mapagmataas, mapagbalat kayo. Nariyan ang mga eskriba na marurunong pero hindi ginagamit ang kanilang karunungan sa tamang dapat nilang iaasal, sa tamang dapat nilang ganapin sa kanilang buhay. Oo nga't ang mga bagay na ito ay patungkol sa mismong katauhan ng mga pariseyo at mga saduseyo. Yan din ang pinanunungkulan niya. Tinutukoy niya ang kanyang mga alagad, mabuhay kayo sa kabutihan, kabanalan at kayo'y matutong magpakumbaba, humingi ng kapatawaran, magbagong buhay, alang-alang sa aral ng mabuting balita o alang-alang sa maraming pagpapala ng Diyos sa buhay ng tao. Yan ang unang bahagi. Kaya tuloy-tuloy ang ating Panginoon Kristo. Kung hindi nyo magagawa ito at baka huli na ang lahat, wala na kayong magagawa. May kinalaman ito sa wakas ng buhay ng tao na talagang pagkatapos ng buhay sa balat ng lupa,
naghihintay naman ang buhay sa kabila. Kaya pinagsara na kayo ng pintuan. Hindi na kayo kapapasok anuman ang inyong sabihin. Kesyo, kasama po namin kayo. Magkakasama tayo nung kumain tayo at uminom tayo. Naroon po rin ako. Sabihin, hindi ko kayo nakikilala sapat hindi man ang batayan ng ating ang pagpasok sa paghahari ng Diyos. Ngayong ang pintuan ay nakapinid na at ibig niyong mabuksan kayo at makapasok kayo, hindi na, sapagat maraming pagkakataon na pinagkaloob sa inyo ng Diyos nung kayo nabubuhay pa upang gampanan ang napakahalaga sa buhay, may pagtalikod sa mga pagkakasala at may pagtahak sa matuwid na pamumuhay. Tumalikod ka ba? Nagbagong buhay ka ba? Nagsalang-alang ka ba sa maganda, sa patutunguhan mong buhay na walang hanggan? Ito ang kakaiba sa pahayag ni Juan Bautista, sapagkat oo nga nakatutok si Juan Bautista sa maraming paghingi ng kapatawaran, sa maraming pagbabago. Si Kristo hindi lamang iyon. Diretso pa si Kristo para pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan at upang sa pagbubukas ng kalangitan sa pamamagitan ni Kristo tayo ay makapasok. Ang kahariang iyon, ang paraisong iyon na isinara dahilan sa pagkakasala ng ating unang mga magulang na sina Eva at si Adan, na si Kristo. Siya ang nagbukas muli upang tayo makapasok sa buhay na walang hanggan, sa paraiso na kapiling natin ng Diyos magpa sa walang hanggang siyang lumikha para sa atin o lumikha sa atin. Kaya ang lahat ng mga bagay na itinatangi dito sa huling bahagi na ating mabuting balita ay siyang magaganap pagkatapos ng buhay natin. Ano na ang posisyon ng ating espiritu ng Diyos na pinagkaloob sa atin noon tayo nasisinapupunan ng ating mga nanay upang sabihin ang Espiritu ng Diyos mananatili at babalik tayo sa Espiritu ng Diyos at makapiling natin ang Amang lumikha. Tingnan natin yung pinakahuling bahagi ng ating mabuting balita dito. Tunay ngang may nauhuling mauuna at may naunang mauhuli. Ang interpretasyon ko dito, kayong mga kalagad ko, na nakatanggap kayo ng mga aral ng mabuting balita, kayong mga Hudyo na pinagpapala kayo ng Diyos sapagkat narinig ninyo ang salita ng mga propeta, itinangi ninyo bagamat pinapatay ng ilan sa inyo ang mga propeta hanggang kay Juan Bautista upang sabihin, kayo mga nauuna kaysa sa mga hentil na pagano ang isipan nila, pero baka sila pa ang mauna o kaya ang mga makasalanan pa ang mauna sapagkat nung tinanggap nila ang mabuting balita, nagbagong buhay sila, nagsisi sila upang sabihin, kayo na nga nauna dapat tuloy-tuloy ang buhay ninyo at hindi kayo magbabacksliding o hindi, tuloy-tuloy ang buhay pagpapala. Kayo mga nauna, patuloy kayo mangunguna. Hindi Di ba? Nagbago ang inyong isipan at kalooban. Ang pagbabagong ito ay tungo sa kasamaan ng buhay ninyo. Pagkakanya-kanya, pagwawalang bahala, pag-aangat sa sariling buhay at marami pang mga bagay na magiging kapinsalyaan. Ngunit hindi nagbago, kayo'y tiyak na mahuli. Dapat kayo pa nga ang una sapat kayong una nakatanggap ng mabuting balita. Pagkatapos, may nangyari sa buhay ninyo, hindi na nyo itinuwid, bumalik kayo sa dating kasamaan ng buhay, kayo ang mahuhuli. Dapat sana'y kayo mauna. Mabuti pa yung mga makasalanan. Nung tinanggap nila ang aral ng mabuting balita, nagsisi sila at tumanggap ng paghahari ng Diyos. Sa mga una at huli, mga nahuli na sila Pahuhuli ba tayo ngayon? Tayo tumanggap ng mabuting balita? Ngayon tayo natitipon sa banal na misa? May aral na dulot ang mabuting balita sa atin upang sabihin, mangunguna ako ang una na magbibigay daan sa kahulugan, kahalagahan at pagsasabuhay ng mabuting balita upang sabihin, ako man ay nahuli
sa pakinig ng mga salita ng Diyos. Pero ito naging simula na aking pagpapanibago ng buhay, pagbabalik loob sa Diyos. Panginoon, tulungan mo naman ako para manatili akong mauuna at hindi ako mahuhuli sa iba pa na tatanggap ng mabuting balita. Sapagkat yung mga taong nauna na, oo, sa pananampalataya, pero ayaw nilang magbalik loob sa Diyos. Nagbalik sila sa dati nilang ginagawi ang pagkakasala. Sila ay mga nahuhuli. Mauna nawa tayo palagian upang tayo'y maging tagumpay ang buhay natin sa balat ng lupa, sapagkat ito tatamasahin din nating tagumpay sa buhay na walang hanggan sa ilalim ng pagpapala ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig, dumulog tayo sa Diyos upang natin makita ang inilalandas na kabutihan, kabanalan ng Diyos upang tayo patuloy na mauna sa kahalagahan ng buhay pagpapala ng Diyos, lalong-lalo na sa larangan ng paglilingkuran. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga miyembro ng banal na simbahan ng Diyos naway makisalo sa masayang hapag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga gobyerno ng mga bansa naway igalang ang kalayaang pangrelihiyon at hayaan ng mga taong makinig at tumugon sa paanyaya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging seryoso sa ating mga Kristiyanong tungkulin at magsumikap ng walang kapaguran na pumasok sa makipot na pintuan na mag-aakay sa atin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa sa isip at katawan naway matanggap ang kanilang krus ng may pagtitiis. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin tataas ang ating pagdibok ng puso na kailangan ng pagkalinga ng Diyos, lalong-lalo na sa panatili natin sa kabutihan kabanalan. Higit sa lahat sa maraming kapatawaran ng Diyos na ihingi natin upang maituwid ang landas ng buhay. Kaya ang lahat ng ating mga pagdulog, ibig natin makamit sa buhay, ngayon ipapahayag natin sa dakilang kabutihan ng Diyos, sa kanyang pangunawa, sa kanyang pagbibigay kahalagahan sa buhay na ito, pagtungay sa ating mga abang kalalagayan. Kaya ang lahat na ito hindi namin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ikinalugod mong likain ang sanglibutan na iyong ipinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit niyalay namin sa iyong tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan, dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francis na aming Santo Papa, si Onesto na aming tagapangasiwa at mangtanang kaparian. Lalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kay isa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tunay nga narito ang paghahari ng Diyos upang natin pagtibayin, halaga at kahulugan sa pagsasabuhay ng aral ni Jesucristo. Ating ngayong awitin ang panalangin tinuro sa atin na ating Jesucristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasakin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag kaming ipahintulot sa tukso at iadya kami sa Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban na kapapayan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na natalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na natalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin.
Tunghayin natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya sa oras ng hirap at pagsubok. Linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento sa ating buong pagtatanod at kalakipang ating panalangin. At sa bandang huli, ito po ang magbibindisyon sa atin bilang pagwawakas nitong ating pagdiriwang ng banal na misa. Sa muna pong patalastas, bilang paghahanda sa nalalapit na araw ng mga yumao nating mahal sa buhay, ang Veritas Eucharistic Advocate ay muling magkakaroon ng e-candle at mass card. Para po sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang po sa Religious Department, tumawag lamang po sa 8-925-7931, Local 129, 131, o 137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin si Binibining Rene Jose o si Miss Alinahe. Maraming po salamat.
Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan.
Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumasa amin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Anum de cielo, prestetis diei. Omne declamentum mense habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, itenos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum, in nobis iugitur sentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Ang banal na pagpupuri
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin totoo. ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kasinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa